worship that never ends. Mo kana ang tipiko nga atong pag-alantawon karong simanahuna o ganiya kita sa bagong pagtuon, no? Lesson number 12. Joining me tonight is no other than, of course, our beloved the director of the ministerial department sa South sa buhatan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Walay lain kundi si Pastor Dr. Elvin Salarda. May gabi, Doctor. So, siguro before ta magsugod, as usual, pwede ka makahatag kung opening sa atong pagampo. Okay. Almighty Father in heaven, this very hour we would like to ask that you will give us your holy presence, to give us wisdom so that in our discussion this evening with Pastor Pido, we will be able to share the important points in our lessons that we can learn together. Yes, thank you, Lord, that you will bless all those who are watching right now, our brethren, our friends, and the Kapaglaom. Thank you that your blessings will be upon us. We ask in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Dr. Elvin Salarda, sa manindot kayong opening prayer. So, Dr. Elvin, Ramadan month, no? Yes. Okay. So, tell us something about Ramadan, alang sa itong mga pinalangga ng mga Muslim brothers and sisters. What is this? Yeah. Ang Ramadan, usan ni siya ka bulan, mga anak yun siguro, kaya nagsugod man siguro March 11 man siguro, March 9, mahuman ni siya og mga April 11. So something like that. Taas kainin nila nga pagpuasa kay tibok yun daw, di sila mangaon, gibutang nila ang ilang kaugalingon sa presensya sa Ginoo, nga maduol sila sa Ginoo ba. So nindot kain ni siya nga actually nga practice nga magpuasa ka dayon di gyud sila magtrabaho dayon focus silang unahuna sa pagsimba sa Ginoo. And of course naaman ta po yung mga kaigsuonan nga mga gitawag nato nga mga Muslim Adventist. So Muslim sila pero na Adventist pod sila. Nya wala ra may nakita nato nga problema gyud kay ang ilang nga practice kontekstual lagi hapon nga ilaha nga pagsimba sa Ginoo nga manghapa sila nga magampo. So we have that pipila ka mga congregation dinhi, and they are also growing little by little, and they are also actually observing the Ramadan. So we are supporting kini nga programa magpadayon ni kay ang goal man gud nato mga kapaglaom nga we are going to reach our Muslim brothers kay pareho na magud ang atong ginikanan. Okay. It's Abraham and there is only one God nga atong gilagaran, and the God of Abraham nga ilang gilagaran is also the God of Abraham nga ato gihapon gisimba karon. Okay. I read it somewhere this morning, usa daw sa mga reason nga gi-celebrate ni is to commemorate daw katong first nga vision ni Muhammad. No, dito niya na gihatag kaniya gyud. Yes. Kani mga chapters sa Quran. Yes. So because of that kanang pagpadayag, no? Ngadto nga kaning paghatag sa kanag yung word for word, yes, no? The actual word. Ngadto kang prophet nga Muhammad. Yes, Muhammad. Yes. So this is one of the reasons kung ano ila kining gihimo nga special nga pagselebrar o gitawag nila kaning Ramadan. Do you know what's the meaning of Ramadan, if you don't mind? I do not go into the deep of the study of that. Pero what is commonly known is this fasting to be close to Allah. Yes, I also read that one of the reasons is nga nang ka-celebrate sila ni makahatag sila og kanang special nga panahon para maging mas closer pa sila ngadto sa ilang Diyos nga atong gitawag nga si Allah, no? Og mapunang panahon daw sa pagkalipay, kada pag-spread sa kanabitang pag-spend time with their family, no? Og kanang napuday sila yung mga charitable works nga ginahimo ay ni. Yes. Especially nga to sa mga kabuspod ga, you know, they hatag sila importansya sa pag-reach out kanila. Yes. During this celebration. So that is why our church also is giving some dili medyo dako nga kaayo nga fund, pero at least na makita sa ato nga mga Muslim brothers nga we are one with them.
nga niini nga time we have some feeding program kay sa panahon sa gabi Pastor Roxy mangaon sila magabi pero maadlaw wala sila pagkaon fasting fasting paggabi na mangaon sa after 6 o'clock then it must be before 6 in the morning kung gusto sa makaon sila kay whole day wala gyud na. Actually, that's an amazing this spiritual discipline nga nindot kayo. Spiritual discipline nga panpod nga angay po nato i-appreciate po. That's true, that's true. So, alam sa itong mga kinilanggang our Muslim brothers and sisters, we say Ramadan Mubarak. Yes, Mubarak. Tama ba to? Yes, yes. Okay. So, in line with that, ang atong lesson is napoy dako kayong significance no sa atong giskutan a while ago nga nagisgot may tungod sa kaning pagsimba nga walay paghunong no wala ni siya that never ends. Quite interesting to look into the topic once again, but tanaw sa nato ni atong memory text nga nag-ingon ka nato sa New King James Version no. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Okay, so I will sing to the Lord as long as I live. So, of course, another kanang poetry being presented to us, no? I will sing praise to... Gibalik na ba, no? I will sing praise to my God while I have my being. Nakabasa po ko sa saka, excuse me, saka philosopher nga, of all the kanang created nga mga butang nga gihimo sa Ginoo nga adunay kinabuhi kita ra gyud ang ni-qualify sa gitawag nga being because we have the capacity to become something else. That's why we are called human beings. Okay, so in other words, kung I have my being, so if this verse is ato ning pagasabton sa konteksto sa pagkaning worship no pagsimba sa atong buhi nga Ginoo or buhi nga Dios, so it will really transform our lives. That is the meaning of the word being. Kay to be no, being means to be, to become someone. Amen. Okay, so like him. So ato ni pagalantaon, Dr. Elvin, I think if I were not mistaken, you mentioned something about the theology of worship. Yes. So I think this is now the right time to talk a little about it, and then atong tanawon kung unsaon nato pagsulod anang mga panghunaw na about the theology of worship into this presentation. So okay, please start. I will look at first sa atong teksto makaigsunan. Nagingon man guni dinhi nga I will sing to the Lord as long as I live. So imong makita nga kinigyod nga desire sa usa ka tawo, grabe gyud kayo nga iyahag yung pahimutan ang Ginoo, iyag yung i-worship ang Ginoo, pinaagi sa iyahang pagkanta as long as while I have my being. Sa tupa kung naapa siya sa iyang senses, naapa siya sa iyahang rightful nga panghunahuna, iyag yung i-worship ang Ginoo. Now, if we remember sa creation sa tao, paghimo sa tao sa Ginoo, iyang gihimo nga in the image of God, imago Dei, di ba? Muna yung atong tao. Yun niya, paghimo si Ginoo sa tao, ang usa sa mga intention sa paghimo sa atong Ginoo sa tao nga kini nga mao nga tao makapahimuot sa iya. Unya, the other way around, kini pod nga creation nga iyang gihimo, the human being in the image of God, muhatag ni siya og pag-worship og adoration sa ato nga Ginoo nga maoy iya nga creator. So no wonder nga ang usa ka tawo part sa iya nga being is that to give worship and to adore the creator who made him. So, this is one also of the reason, ngano nga ang atong lesson din sa Psalms, ang mga katawan sa Ginoo, one of the major purpose is to nag-create sila sa Ginoo, one of that function is to worship God, o ang ilang nga pag-worship, makapanakod ni siya sa mga surrounding countries nga mo affiliate sila sa katawan sa Ginoo to worship the Creator God. So, imong tanaon, or ato makita din mga kapaglaom nga
worship, ang theology sa worship is that we come to church or we come to a place nga atong i-worship ang atong Ginoo, we are the participants, God is our audience. Oh, I like that one. I think that is also mentioned in our lesson. Yes. No, nga, ang actual ginatong audience is actually God. Yes. Kaya siya man ang object sa atong worship. Yes. No? Dili ang mga butang nga na makita nato sa simbahan. Yes. Dili ang mga tao nga nakapahimuot nato nga mga mahimo nato nga object sa atong worship. So that's very important very important sa sunod na ko nga i-mention Dr. Elvin. I want you to weigh on this. Nay usa ka article ako nabasa somewhere in time. Not everything daw nga gitawag nga worship is actually worship. Yes, that's true. Okay. So that's why kaning word nga worship has to be understood in the right perspective. That's true. And we are happy nga atong lesson nagatud ka nato sa ani nga pagtulunan para ato gimasabtan kung unsa jud ang gitawag nato nga actual worship o kanang I mean as against na ko no kanang compared to the not the right the non-actual kind of worship. Yes. Okay. So, like for example, na kanang worship ito maghihimo ni Cain ug ni Abel, di ba? Ang halad na gihimo nila. Gi-offer ni Cain, wala man to gi-accept sa Ginoo. Okay. Pero sa una-una ni Cain, ang iyang gihimo is, that's another way of worshiping God. Pero the only thing is, it was not accepted by God because it was not the kind of worship nga gi-prescribe or acceptable no sa kwan sa Ginoo. So but ang klase nga worship nga nang gidawat kay sige katong worship nga gi-offer ni katong gihimo gyud ni gimodelo ni Abel no igso ni Cain. Yeah. Kung ako gutong tanaw tong ilahang duha ka worship attitude, ang usa kag Cain nga attitude iyang gihimo nga audience ang Ginoo siyang pag-sacrifice sa lamb. While si Cain, ang iha, gi-please niya ang Ginoo sa iya nga mga produkto. Wala ba yun nga Ginoo mo niya ako mga produkto. Mura ba og imong tanawon, ang usa iyang gihimo nga ang iyang pag-worship nga ma-honor niya ang Ginoo o niya looking into the salvation sa ilahang pagka-bulag sa Ginoo by the lamb sacrifice. Okay. Kanya kining usa ang iyang gihalan wala gay bitaw murag meaning nga about the salvation nga pamaagi nga mo offer ka something nga for the remission of sin para mapugib imong sala because it was just like kind of kanang okay Ginoo ni ay ako ang mga produkto nga mura ba og na himo nga ang iyang pag-worship mura og na self-centered dili na sintro sa Ginoo. That's why kitong giingon nimo no ang audience, so I like that term no gigamit mo sa lesson is ang audience nga dapat nga atong pagalantawon sa worship dili ang congregation but actually God. So mo na nga kaning kung atong pagasabton kaning memory text kani siya it's a very profound kind of singing no dili ni siya basta kanta-kanta lang pakita lang kung saan nga mahita mo kanta siguro no but kani siya it's really a kind of singing that stems from the heart. Okay? Okay, imagine I will sing to the Lord as long as I live. So dili ni siya kanang out of the blue lang igsoon kanang di ba yon ta ka nga ikaw mag special song sige okay ay ako man nailaman din sa tong simbahan nga mayaman jud ka mo kanta pero kani siya no whether ang yon ka mo kanta or dili pero I think as a part of our kanang spiritual responsibility mo ni siya this is it was full of emotion, right? It was with feeling kana bitawng iya yung gisimba ang Ginoo intentionally nga iya yung himuon nga dili bitaw nga yan na sa simbahan para lang or maingon nato nga murag nominal practice na lang. Sabado naman ron so
I have to go there kay sa banuran unsa lay ikakasulti sa ako mga silingan. Formality lang. Formality. So dili na siya kanang worship nga intentional, you go there to worship the Creator. Yeah. Ako nakita po, Pastor Pido, kanang kita mga pastor man ta. Kunimo na to ang ato nga pagsimba sa church as murag director ta sa pagsimba sa church, kita ang nag-sit sa atmosphere sa tanan nga program. Kunimo na to nga ang program nga murag entertainment para sa ato nga mga kaigsunan, we defeat the purpose. Okay, because ma-shift ang ilang attention. Ma-shift ang ilang attention nga, maato ta dito kay mura og na-entertain sila. Kundi og di na sila ma-entertain. Dabi ko, na po ilang speaker nga, dili sama ato ka... Yes. Let's say, dili sama ato ka energetic, for example. So muna dili nga... ato ka si Awan, for example. So, mawala. Yeah. So muna nga, ang atmosphere sa worship, ang sanctity, ang ayang holiness, mo gyud ay atong tinguhaon nga naa sa worship. Dili kay, murag festive kaayo ang situation or mura og kanang entertaining kaayo ang pagsimba. That is not the way how we are going to worship God. We are not going there to be entertained, but we are going there to worship. That is why, Pastor Rox, in the theology of worship, every act in the worship, every act that we do in the worship, it is an act of worship. When we give tithes, it is an act of worship. When we lamano? When we hands, it is an act of worship. When we kneel down, it is an act of worship. When we listen to the sermon, when we sing together, it is all in the act of worship. Pero kung manglibak? Oh, that is something. So, di na worship mong yan. Yeah. Okay, so I like that one. So, before we proceed to the next point, naman kay point din nga, this is not just referring to one particular person nga nag-render ang kind of worship, ano? Yeah. Ang atong lesson is talking about the great assembly nga kining gihimo sa Israel nga not just simply a nation. So ang political nilang identity because sa ilang unified nga pagtulunan o ilang pagtudya sa Ginoo, nahimo kini nga gitawag kini nga sa Psalms 22 nga the great assembly. So I don't know, I came across one of the Greek words word ng worship is therapeo. I think makita po na sa Hebrews 12:28 therapeo. So sa English day therapy. Yes. So meaning to say kung ato tong sundon katong gibatbat nimo imong gihubad og in relation sa presentation sa atong lesson is makabaton ta og kanang healing. Yes. No? That's so. Tama ba? Pastor Salada. Yes, So nindot ang one of the mga pulong nga gigamit sa Greek word bitaw for worship is actually therapeo. And another one is kanang serve. Kanang another Greek word for that is sa English is actually serve, kanang pagserbisyo. Yes. Okay, yes. So imong tanaon ang therapeo healing. So when we come to church, because the week-long nga struggle nato sa pagkinabuhi, we may be wounded. Okay. That's the assumption. Yes, the assumption. We go to church because we are wounded soldiers. Yes. So we go there for healing. So now, when you go to the church, to worship, you hear the music, you hear the message, and you are consoled by, we console one each other in the church. Okay. So the emotional nga nahitabo nga mura og natay nga problema dito makwanta kanang ma-reinforce ta. Unya tungkol sa mga stresses nato nga niabot sa atong kinabuhi, when we hear the word of God, there is a spiritual healing that comes into us and will affect sa ato pod nga physical nga health. Right. Siguro bisag maghimo siguro ta kanang survey, no? Kanang bitang correlation sa worship sa kanang mental health So I think it will really affirm kung unsang gisigutan sa Bible. I believe daga na pod nga mga research nga gipanghimo na pasiga ato na pagkala mangita siguro ta nga study. I have my study actually. You have that study? Yeah, okay, sige daw. My dissertation about the transformational leadership
in relation with transformational leadership, spiritual practices. Okay. So dili nun siya worship pero Related. spiritual disciplines. So atong nakita sa atong study nga kung ang usa ka tawo mag-practice siya sa mga spiritual disciplines, prayer, worship, maghatag siya og tithes, repentance, kung iyan nga i-practice, ang usa ka transformational leadership, ang iyang overall nga kanang butang nato nga score sa iyang transformational leadership, butang tag 100% ang iyang excellent leadership. 32.4% ang correlation niya. Oh. Sa ito pa, dako kaay siya ang correlation. Kaysa 100%, nga siya 32.4% nga nag-correlate nga ang iyang efficiency sa iyang nga pagka-leader na augment siya og 32%. So, dako kayo siya nga contributing factor. Dako siya nga contributing factor. Kaya kung transformational leader ka, nga wala kay spiritual discipline, of course, naagihapon kay excellent nga performance. Pero kung nag-practice ka og spiritual discipline, dili siya transcendental. naa kay dako kayo nga backup ba nga naghimo sa imuha nga pagka-leader more efficient kaysa wala kay spiritual practices. Okay, yeah, that's good. Actually, na po tayo mga study, pero sa US ni kanang Genesis value. Yes, study, di ba? Kanang sa correlation sa, let's say, kanang usa ka membro sa iglesia, nga let's say, gahimog pag-worship, morning and evening, kanang gabasag Bible, and then, gilantaw nila sa pagdako ba nila ba kung naging faithful ba sila in terms of their marriages, in terms of kanang participation nila sa church activities, pag-apil sa mga bulaton sa iglesia. So, it also speaks of the same idea sa imong sa resulta sa imong study. Pero napoy ko'y nabasahan, natudlo magkukuha ng social science. I remember ba what Karl Marx said, ingon siya nga, religion is the opium of the people. I thought man good na that was said in a very negative way. Pero nagsige ko basa na deeper ba. Nakita rin ako nga ang usa sa mga meaning di nga expression is positive di ay. Yes, opium good. Yeah, opium siya, negative siya, no? Kaya man siya. Pero nakita din ni Karl Marx nga kanibang mga religious people, iyang na-observe, bisag naay mahitabo sa ilang kinabuhi, bisag unsa kadako nga mga hagit, unsa man ang klase nga mga hagit. Pero iyang na-observe, grabe ilang resiliency ba? Tungod sa ilang religious, ilang pagtuo sa Ginoo. So, mo nang giterm niya nga, ang ilang addiction sa Ginoo, sama sa mga tao nga addict sa opium. So, ana di ang meaning, So, kung religion is the opium of the people. But anyway, nako'y dugang diri, Pastor Salarda, no? Kay, tama, I agree what you said. Nako'y nabasahan, I think kanina ba to or yesterday, nga ang another meaning daw sa another Greek word daw sa worship sa 1 Corinthians 14:25 is proskuneo. Ang proskuneo is ang meaning diana is paying homage or to render religious honor. Okay. So when I recognize God as a God who creates this vast universe, so murag, who am I, no, compared to what He created, og sa iyang power, og sa iyang sovereignty. So, looking into that picture, so, nag-yung necessity nga dapat akong ma-develop for me to kanang pay homage, di ba? Yes. Kay, gi-create ka sa Ginoo. Unya, unsa raman ka compared sa Ginoo. Unya, ang pag-create na niya sa imo ha, dili biya pod kanang basta-basta. Dili pod basta-basta. So, looking into this, nagyo'y great reason dapat mag-arise sa atong kagulingon to really pay homage to the one who created us. So, yan na din ang meaning of proskuneo. So, to render religious homage. So, kung yan ang direction is, tama tayo mong gisulti nga dapat daw, ang object sa worship is, the true worship daw is actually, is a worship about God. Yes. Okay. It's giving homage to God. Yeah. To give honor to God. Because we are His creation. Unya, kay gi-create man ta niya, actually, ang ato gyud pong buhaton, wa gyud tay laing buhaton,
nga mabalo sa atong Ginoo is to bless the Lord. Right. Is to worship the Lord, to be grateful sa iya nga iya ta nga gihimo. Unya, I think that is in Psalms that we are wonderfully made. Unya, ang imo yung tanaon at the very creation sa paghimo sa tao, we are created in the image of God. Right. Kana lang nga punto nga gihimo ta og created in the image of God. So, dako na kay na siya. Sama po sa Ramadan, no? They gave back honor ba sa ilang spiritual experience. So, kita po nga, doon na po tayo ang mga pagtuo nga we believe that it was really God who created everything and He put all things in order. And, you know, dili basta-basta ang pag-create sa atoa. So, I think that deserves a worship sa atong Creator. That's true. Okay, so, another one is, another one author is, say, makalimot, kaning akong mabasa ba? Kaya na-focus mo ko sa lesson. Kandang worship is, kaya pag-consider nato sa God, it's not just only because of what He does for us. Kanang when we pay homage to God, not because of what He does. All that is important, no? Kaya naman sa tong lesson. But I think the most important thing is because of who He is. Yes. I think we worship Him not just simply because of what He does for us, but because of who really God is. Yes. So I think that's a very important thing. Kaya nga naman, I think this is part of your study, no? In the theology of worship, kanidi ang magsigitag worship, ang may tabo dahil dapat daw mulid ni siya sa change of heart. That's true. Kaya kung ang mag-ingon na nga nag-worship tao niya, wala kayo nabago itong kasing-kasing. So I think there is a problem in the way we worship God, no? Kaya for example, we condemn people, no? For example, kaning church, this is only for this and this is for that. If you do not follow this, or you do not belong to this church, no? So, pas kayo maka-label og tao. So, and sometimes maka-create og division sa atong congregation. Yeah. So, yes. No change of heart. Ato na siyang tanaon, ang worship gyud, kay gi-worship na to ang atong nga creator. Kunya ang atong creator, nagpadayag siya og unsa iyang transcript sa iyang karakter. So kung nakita na to ang iyang transcript sa karakter nga he's a loving God, he is a kind, true, faithful, moral. So imo na nga tanawon as being a created being kunya in the image of God, I should follow sa iyang transcript, sa iyang karakter nga as is created being, mao po na siya ang ako nga kinaya. Kay imagine, you are reflecting, you are the image of God in the flesh. So sa ato pa, ang imo pong nga gawi, ang imo pong whole being, mo reflect po ang unsa ang imo nga creator. Right. Then, of course, nasayod man ta nga nahulog tas pagpakasala. That is where our big problem. Pero now this worship, nga atong matanaw, og mag-worship tas Ginoo, whether we like it or not, og faithful yun ta, ang mahimo na to, ang atong kinabuhi, sakto ang imong gisulti nga ma-transform yun ta. Ma-change yun ta. Because, according to Ellen White, sa atong mga giila nga mga religious author na to sa church, ingon siya nga, ang Christian goal is Christ-likeness, godliness, and Christ-likeness is the goal to be reached. Right. Okay, so kung yan ang ato lang giplaster na itong premise, no? Yes. Masing matingalan itong mga kaigsunan. Before we go to the, kanina mga topics na to, very important nga before we proceed so ano yung mga topics, at least no atong premise is placed in the right perspective. Yes, that's true. Atong ma-establish kung unsa gid ang idea or theologies of worship, then we can proceed na to the subtopics of our lesson. Yes. So in other words, no, if I were to summarize what you said, number one is it must produce change, no? Yes. Sa atong kasing-kasing. That is kanang makaingon jud ta nga kanatong worship, it can be kanang matawag jud siya nga actual or true worship. Yes. And then the last thing is following what you said is kanang worship should not just only kanabitang gitawag nato nga moment in time. Yes. No, but rather it should be a lifestyle. So not just a moment in time, but rather it should be a lifestyle. So kaning kung imo ning basahon ning Psalm 104:33, ang author niya makita ma-depict na to easily for us to sing,
ang worship diay sa iha is a lifestyle, no? Dili ni siya a moment in time lang. Yes. Kaya nga naman, imagine, I will sing to the Lord as long as I live. That is a lifestyle. I will sing praise to my God while I have my being. That is a lifestyle, not a moment in time. Yeah. Yes. It is not only one event, but it is a continuous event. Actually, Pastor Pido, mo na siya po ang program na to sa GC. Kana bitang Global Discipleship Program, leading people to Jesus. O niya, pag-lead nato sa mga tao, i-disciple nato ang mga tao, the nation into Jesus, ang ilang karakter matransform samtang moadto sila ni Jesus. Right. So, while calling people or bringing people to Jesus, making them disciples, ang ilang kinabuhi after the teaching, after the modeling, after the mentoring, after the nurturing, their lives would become like Jesus, a disciple of Jesus, who will also become later on a discipler for Jesus. Okay. Well said, Dr. Salarda. I think before we end, no, ato lang balikan ng Sunday kay anyway, ang point sa itong lesson, kung maplastar lang yun ang premise, I mean, it speaks of the same thing diya sa Sunday o diya sa Monday. Yes. Okay lang. Although gigamit lang mga lahi ng mga chapters, pero I think the presentation, the principle nga being talked about is just the same, no? Pero gusto ko lang balikan din ang benefit sa worship kaning Aaronic priestly blessing. Yes. Na makita sa Numbers 6:24-26, which is actually related sa kaning gigamit din ng text nga sa atong author sa Psalm 134. Kaya ako po na siyang gibasa, no? So in fact, there is a question, where is the worship offered here? What is the outcome? I think, mo gining pinakanindot yung pangutana, no? Unsa gyud ang resulta ka, no? Kung kita maghahatag o kanang panahon sa pag-worship sa atong buhi nga Dios, unsa kaha ang mapudu sa atong kagalingon by doing so? Okay, so agingon ni Aaron, mano kong ibilin sa ila, no? The Lord, mo ni perming I like this one, ginabungat sa atong mga pastors, no? The Lord bless you and keep you. Yes. Wow. Blessing niya, the outcome, the Lord make His face on you. Yes. Kaya naman, because ang Ginoo nahimo ni mga object, normally, ang iyang face will shine on us. Otherwise, dili gina makita. So kung ang iyang nawong makita na sa dua, diha na gid magresulta sa pagbago sa tong kasing-kasing. Tama ba? Transformation. And be gracious to you. The Lord turn His face toward you. And I like the last statement, and will give you peace. Yes. That is the essence of kanang outcome sa atong pag-worship sa Ginoo. But Dr. Elvin. Yeah. You know, Pastor Pido, na-church pastor ko sa usa ka simbahan. And when I consider this Aaronic priestly blessing, I take it seriously. Oh, really? Then every Sabbath, sa dili pa manguli ang mga kaigsunan, whoever is the one preaching, bahalag kinsa magwali, ako ba'y magwali, I will ask the benediction. Amo gini. No. And when I pray, I pronounce, dili man mapaliho ani tanan kanunay pagkasulti. Speak blessing. Yeah, I speak blessing, I raise my hand, I bless them. Kaya ako itong seriously himo yun ako. Right. And you know, sometime later, naingon ang makaigsunan nga, you know, Pastor, kaya na may siawon na ito nga igsoon. Siya ka ng, palahubo, pero kasi marigid hapon ba? Siya nga, you know, Pastor, ang ako yung palingkamutan sa Sabat, bahalag maulahin ako makaabot ng giko sa imuhang the Lord bless you and keep you. Kaya pala niya, paggawas na ako sa simbahan, nakalawat ko og blessing. Nakalawat ko og blessing. Nakapil siya sa pronouncement. Apot siya sa blessing. So, ako yun ang siguroon, Pastor. And I heard several of my parishioners, yun sila nga, Pastor, mo ginay among ipaabot, bahala og di kay mi sa simbahan. Ikaw mo ba? So, I believe nga when the brethren sa di pa sila makauli sa church, they receive the blessing from their pastor or whoever does the benediction. Ilan ang ma-feel nga, I am blessed, I am blessed. So, that's what I did. Right. Okay, so, wala na ikaw nga panahon, Dr. Elvin. We will continue this, kaya anyway, wala na kayo nato, himay-himay kaning Sunday o Monday, but we'll go back to this coming Wednesday. Kay, very important, manggod, ang pag-explain kung sa ang theology of worship, unsang benefits, no? Unsang mga kailangan nato pagkalantawon, para when we have them,
pag muadto na ta sa Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, or so on Friday, Saturday, nanatay kuan ba kana bitang idea, guiding point, no? Actually, related kayo ang isgutan. Okay. So sila na lang mo basa aning kuan, no? Kani siya, kaman siya, no? May pagka-explain sa author, very nindot kay pagka-explain, dali kay masabtan makaigsunan, but nalagoy mga butang nga kailangan nato idugang lang po. Yes. Okay. So thank you very much mga kaigsunan. You will be here, no? This coming Wednesday? Wednesday morning, I'll be somewhere in Bukidnon. Oh, wow. But okay. Sige lang, we will find a way nga makahimog yapon ta sa pag-broadcast nga anaa ka kay lahi maginang naa ang rabay sa imong gilid makaigsunan si Rabbi Elvin Salarda. Makaigsunan atong idoko atong mga ulo sa closing prayer. Heavenly Father, thank you so much for bringing us the blessing of understanding and discernment of things that we seem to neglect in the past. But we're happy that from time to time you are there to remind us always of to take good care of our relationship with you. Because by looking at you, by giving important homage to who you are, it's only then that we can receive your face to shine on us. And it is only then that we can experience true peace in our lives, even in the midst of all the many chaotic situations in this world. We're happy, dear Lord, that we have viewers, mga listeners nga nagapaminaw aning programa. I ask you, dear Lord, to bless them through this prayer. Aduna sila yung mga kagulanan, mga suliran, nga ilang ginabitbit, problema sa panimalay, problema sa panapi o guban pa, Ginoo. Tabangin sila, Ginoo, sumala sa imong gibuhat, sa imong mga kaanakan sa mga panahon sa mga Israelihonon, ug even in the Old Testament times. Among nakita nga ikaw gihapon nagpadayag sa imong grasya ug sa imong gugma bisan pa sa among unfaithfulness, Ginoo. Salamat nga tungod niana mahimo kami nga mabag-o sa among kasing-kasing ug magpabilin nga faithful diha kanimo. Ang imong panalangin, pinagi ning pagampo, maanaa sa mga tagsa-tagsa namo ka mga viewer. Bisag kung kinsa man na siya, nagatuo ba siya nimo or wala, aduna ba siya ipagduwa-duwa, ang panalangin, maanaa ka nimo, kung ikaw, makabato nini, nga in the process of time, you will be led to the kind of God who give that gift of life to you right now. Thank you for listening to our prayer. Thank you for the ministry of Hope Channel South Philippines and all the rest of the Hope Channel entities around the world and this church as well for doing this ministry. In the loving name of Jesus I pray. Amen.